Alam nyo ba, ito yung pamahiin na dapat natin paniwalaan ngayong Holy Week. Ito yung mga bagay na dapat natin hindi gawin o dapat natin iwasan ngayong darating na Holy Week. Una dito na dapat hindi kayo masugatan sa buong linggo ng Holy Week. Kasabihan kasi ng matatanda, once na masugatan ka, matagal daw ito maghilom. Pangalawa sa pamahiin na ito ngayong Holy Week ay yung bawal daw mag-ingay. Dahil sa Holy Week patay daw ang Diyos, kaya dapat bawal daw mag-ingay para hindi magampala ang mga masasamang espiritu. Dahil ang Holy Week ay pagninilay-nilay na kung saan dapat tahimik lang. Pangatlo nga sa pamahiin na ito na bawal daw kayo magbiyahe-biyahe o bawal daw mag-travel. Kasi daw sa panahon ng Holy Week wala daw Diyos at aktibo ang mga demonyo o yung mga masasamang espiritu, kaya lapitin daw ng aksidente o disgrasya. At ang pang-apat na pamahiin ngayong darating na Holy Week na bawal daw maligo ng hapon sa pagitan ng alas 3 hanggang gabi. May kasabihan daw kasi ang matatanda na once daw maligo ka ngayong Holy Week ng within alas 3 ng hapon hanggang gabi ay may chance ka daw na malasin buong taon. At ang panglima nating pamahiin na bawal daw magwalis kahit umaga o gabi sa araw ng Biyernes Santo. Kasi ayon sa matatanda na kung magwawalis ka man daw sa Biyernes Santo ay mamalasin ka daw at tinataboy mo daw ang swerte na darating sa'yo. Iilan lang yan sa mga pamahiin ngayong Holy Week or darating na Holy Week, kaya mag-iingat tayong lahat at marami pang ibang pamahiin at ayon sa kasabihan na dapat daw natin tong paniwalaan at sundin kasi wala naman daw mawawala. So kayo, ano pa ba yung mga pamahiin ninyo o sa lugar nyo na bawal gawin sa Holy Week? So hanggang dito na lang. Actually, lumaki ako sa mga ganyang paniniwala. Lalo na yung patay daw yung Diyos kapag Holy Week. Pero kahit basahin nyo ng cover to cover yung Bible, lahat ng nabanggit niya doon, wala. And totoo ba na walang mawawala sa inyo? Kapag sinunod nyo yun, malaki ang mawawala sa inyo. Una, faith nyo kay God. Pangalawa, idolatry yun. Bakit? You are creating a God in your own image. Okay? Kasi itong mga belief na to, superstitious beliefs na to, magfo-fall yan under vain tradition or false beliefs na nakaka-distract sa faith natin kay Lord. And by the way guys, don't attack him ha. Actually, nagpaalam ako sa kanya, nag-message ako sa kanya na gagawa ko ng reaction video. Bakit sobrang dangerous ng mga ganitong paniniwala? Kasi hindi na tayo nagre-rely sa God's truth. At yung mga ganitong paniniwala, nagkukosto ng fear. At alam natin ng fear ay hindi galing sa Diyos. Ito yung mga man-made ideas na hindi naman rooted kay Christ. Don't let anyone capture you with empty philosophies and high-sounding nonsense that come from human thinking and from the spiritual powers of this world, rather than from Christ. So sa verse na po yan, malinaw na yung mga superstitions ay magfo-fall under deceptive philosophies. Imagine maniwala ka sa isa dun sa mga pamahiin na yun. Lalo na yung isa na patay daw yung Diyos tuwing Holy Week. Napakahina naman ang Diyos na pinapaniwalaan mo. Ang Diyos sa Bible ay buhay at tunay. Gumagawa ka na ng sariling Diyos mo na mahina sa utak mo. Do not waste time arguing over godless ideas and old wives' tales. Instead, train yourself to be godly. Yung old wives' tales na sinasabi dyan, yan yung mga superstitious belief, yan yung mga pamahiin. No? Iwasan daw natin yan. Ang mga pamahiin po ay nagbibigay sa atin ng mga unnecessary fear at naglilimit sa tiwala natin sa Diyos. Kapag pinapaniwalaan po natin yan, nagbibigay na tayo ng power dyan sa mga bagay na yan na wala namang authority sa buhay natin. Bilang follower ni Christ, kailangan po ang guide natin, Word of God, hindi yan yung mga pamahiin na yan. Akala nyo lang harmless yan, pero over time, masisira ang pananampalataya ninyo. Ganyan magtrabaho sa Satan. Hindi obvious. Okay? Kaya nga tawag sa kanya, cunning, mapanlin lang. Andito ang katotohanan. Ito po ang guide natin. Hindi po kung ano namang man-made ideas na yan. Amen?